Mga disipulo ng pamilya Shen. Mas mabuting mamatay kaysa ilagay sa kahihiyan ang ating mga ninuno. Kung gayon, wawasakin ko muna ang bibig mong iyan. Huminto kayo. Sino ka? Ialis mo ang iyong paa. Saan nanggaling ang matandang hukluban na ito? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko alam. Lapastangan. Siya ang aming young master ng sektang Chixia, si Han Liang. Sektang Chixia? Hindi ko pa naririnig yan. Senior. Sino po kayo? Ano ninyo si Shen Zibay? Shen Zibay. Siya ang nagtatag na ninuno ng aming pamilya Shen. Nagpapanggap ka lang. Dakpin siya. Sa pamilya Shen ngayon. Sino ang namumuno? Ako po. Ako po ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Shen. Kung gayon, tandaan mo ito. Mula sa araw na ito, maaaring maging mahina ang pamilya Shen. Maaari itong matalo. Maaari itong dahan-dahang bumangon muli. Ngunit ang rehistro ng angkan ng aking pamilya Shen ay hindi na maaaring tapakan muli ng mga tagalabas sa ikalawang pagkakataon. Sino ka ba talaga? Lumuhod at salubungin ang dakilang ninuno. Lumuhod at salubungin ang dakilang ninuno. Ngayon, pag-usapan naman natin ang iyong paa. Huwag mo akong takutin. Ang ama ko ang sekmaster ng sektang Chixia. Mayroon ding mga elder ng Golden Core na nagbabantay sa aming sektang Chixia. Subukan mo akong galawin. Ang buong pamilya Shen ay isasama sa aking libingan. Sino ang nangangahas na manakit sa young master ng aming sektang Chixia? Si Qi Wanchuan. Narito na ang elder ng Golden Core ng sektang Chixia. Elder Qi, iligtas mo ako. Sino ka? Para mangahas na makialam sa mga usapin ng aming sektang Chixia. Dakilang ninuno. Bakit? Gusto mo bang magtago pabalik sa iyong kabaong? Gusto ko lang humiram ng isang takip ng kabaong. Upang turuan kang lumuhod habang nagsasalita. Sinaunang talisman. Elder Qi, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Dakpin siya. Baliin ang kanyang mga kamay at paa. At isabit siya sa tarangkahan ng bundok ng pamilya Shen. Ito ang sa aking sektang Chixia. Teknika ng pulang sawa na magsusunog ng ulap. Paano mo ito nagawang sirain sa isang kaway lang ng iyong manggas? Napakasakit. Sino ang magbabalik sa aking mga nabaling tadyang? Sa ikatlong pag-ikot, huwag mong daanan ang meridian ng Shaoyang. Sa ikapitong paghinga, huwag kang magmadaling magbuga ng apoy. Kung dumaing ka pa uli, lumayas ka ng mas malayo. Nakarating ka na sa Golden Core, ngunit ganyan ka pa rin magsanay. Tuwing kalagitnaan ng buwan ang iyong dantian, ay tila ba tinutusok ng mga karayom ng apoy? Senior. Ngayon, maaari na ba tayong mag-usap ng maayos? Senior. Ang usapin sa pagitan ng aming sektang Chixia at ng pamilya Shen ay baka isang malaking pagkakaunawaan lamang. Pagkakaunawaan. Kani-kanina lang ay sinabi ninyong ang buong pamilya Shen ay isasama sa libingan. Iyon ba ay pagkakaunawaan din? Iyon po ay dahil sa pagiging mapusok at bata pa ni Young Master Han. Isang pansamantalang biro lamang. Qi Wanchuan, nangangahas ka bang ipagkanulo ako? Manahimik ka. Paluhurin mo siya. Nangangahas ka. Si Shen Huishan, ang ika-73 na pinuno ng pamilya Shen, ay nagbibigay galang sa dakilang ninuno. Ang ika-74 na henerasyong alagad ng pamilya Shen, si Shen Qingwu, ay nagbibigay galang sa dakilang ninuno. Tumayo kayo. Ang pagbabalik ng dakilang ninuno ay ang himala ng mga ninuno ng pamilya Shen. Hinihiling ko po ang inyong parusa, dakilang ninuno. Ang mabuhay hanggang ngayon ay hindi na matatawag na kawalang kakayahan. Mahina ang pamilya Shen. Hindi ko kayo sinisisi. Ang dapat sisihin ay ang aking napakahabang pagtulog. Huwag ninyong kalilimutan. Ang aking ama ang pinuno ng sektang Chixia. Ang ninuno ng aming sektang Chixia ay isang malakas na eksperto sa antas ng Nasenso.
Humingi ka ng tawad sa senior. Sino ba siya sa akala niya? Karapat-dapat ba siyang luhuran ko? Ang paang ito ay ititira ko muna sa ngayon. Bumalik ka at sabihin sa iyong ama. Hindi ko isusuko ang lupang ninuno ng pamilya Shen. Walang sinumang makakakuha nito. Senior, ang nangyari ngayong araw ay tunay na paglapastangan ng aming sektang Chixia. Pagbalik ko ay tiyak na iulat ko ito sa pinuno ng sekta upang magpadala ng mga handog na paghingi ng tawad. Handog na paghingi ng tawad lamang. Ang bulwangan ng mga ninuno ay kailangang kumpunihin. Ang mga sugatan ay kailangang gamutin. Ang mga natakot na bata ay kailangang patahanin. At ang maruming talaan ng pamilya ay kailangang linisin. Ano po ang nais ng senior? Mayaman ba ang sektang Chixia? Napakayaman po. Mabuti naman kung ganoon. Mga batong espiritual, eliksir, mahiwagang sangkap, manual ng pagsasanay, at mga kagamitang mahika. Bayaran niyo muna bilang kabayaran ang katumbas ng 100 taong alay. 100 taong alay. Ito. Hindi naman marami. Pagbalik ng nakababatang ito, tiyak na ipapadala ko ang buong halaga. At isa pa. Simula ngayong araw. Sa loob ng 300 milya ng bundok Yunmian, ang pamilya Shen ang masusunod. Lumayas kayo. Magpapaalam na po kami. Tayo na. Ilan na ang tao sa pamilya Shen ngayon? Kung pagsasamahin ang pangunahin at sangay na linya, mayroon pang 67 tao. 67 tao. Ikaw ba ang may pinakamataas na antas ng pagsasanay? Walang kakayahan ang inyong ina po. Nasa huling yugto lamang ng pagtatatag ng pundasyon. At ikaw naman. Sa simula pong yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Ilang taon ka na? Lanan. Pwede na. Ang kampana ng digmaan ng Chixia. Iyan ang kampana ng digmaan upang tipunin ang buong sektang Chixia. Ang kanilang ninuno at ang iba pa ay hindi papayag na matapos ito ng ganoon na lamang. Tamang-tama ang dating nila. Nais ko rin silang tanungin. Tungkol sa sulat na iniwan ng aking anak. Kung bakit ako nagising sa oras na ito dahil doon. Ang kampana ng digmaan ng Chixia. Iyan ang kampana ng digmaan upang tipunin ang buong sektang Chixia. Ang kanilang ninuno at ang iba pa ay hindi papayag na matapos ito ng ganoon na lamang. Tamang-tama ang dating nila. Nais ko rin silang tanungin. Tungkol sa sulat na iniwan ng aking anak. Kung bakit ako nagising sa oras na ito dahil doon. Dakilang ninuno. Kapag tumunog ang kampana ng digmaan ng sektang Chixia, ibig sabihin ay kikilos ang buong sekta. Tiyak na darating ng personal si Han Qianfeng. Siya ay isang cultivator sa antas ng Nascent Soul. Sa bundok Yunmian. Sa loob ng libo-libong milya. Ang antas ng Yuanying ay itinuturing ng langit. Ilikas muna ang mga sugatan. Dakilang ninuno. Parating na si Han Qianfeng. Hindi po ba dapat muna tayong umurong sa likod ng bundok? Atras. Atrasan. Ang lupang ninuno, ang bulwagan, at ang ugat ng espiritual sa likod ng bundok ay pawang nasa bundok Yunmian. Ang pag-atras ng isang hakbang ay ang libingan ng ating mga ninuno. At ang isa pang hakbang ay ang pagkaputol ng ating lahi. Dakilang ninuno, maaari po ba akong manatili? King Wu. Huwag kang maging pasaway. Si Han Qianfeng, gamit lamang ang isang daliri, ay kaya ka nang durugin. Alam kong mahina ako. Ngunit kung ngayon ang lahat ng bagay ay hahayaan nating harapin ng dakilang ninuno, mananatili pa rin kaming tulad ng dati. Ang pamilya Shen na kaya lamang magtago sa likod ng iba. Dakilang ninuno. Sinabi ninyo kanina na maaaring maging mahina ang pamilya Shen. Ngunit hindi tayo maaaring lumuhod para lamang mabuhay. Nais kong tumayo at saksihan ito. Mabuti. Han Qianfeng. Ama. Siya nga iyon. Binalian niya ako ng mga paa. At pinilit pa niyang lumuhod si Qi Wanchuan. Pinuno ng sekta. Hindi biro ang taong ito. Walang silbi. Ikaw pala yon. Ang nanakit sa aking anak. At lumapastangan sa aking sektang Chixia.
Ang mga paa ng iyong anak ay ako nga ang bumali. Ngunit ang mukha ng iyong sektang Chiksya ay siya mismo ang nagtapon. Hindi ko pinapahalagahan kung anuman ang iyong pinagmulan. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag sa aking sektang Chiksya ngayon, walang sinuman sa pamilya Shen ang ititira kong buhay. Kayong mga taga-sektang Chiksya, wala na ba kayong ibang alam kundi ang magbanta ng paglipol? Isa ka rin bang Yuan Ying? Hindi. Hindi ka pala Yuan Ying, ngunit naglakas loob ka pang harangan ako. Dakilang ninuno, mag-iingat po kayo. Sino ka ba talagang matandang halimaw? Ano ang pangalan ng nagtatag ng inyong sektang Chiksya? Ang pangalan ng aming tagapagtatag ay hindi para itanong ng isang tulad mo. Alam ko ito. Ang kanyang apelyido ay Han at ang pangalan ay Zhaoye. Noong siya ay bata pa, napakasama ng kanyang ugali. Nagsanay siya ng sining ng apoy at mahilig magpasikat. Sa kanyang unang pagsabak sa labanan ng mga immortal at demonyo, 3 tadyang niya ang nabali ng isang demonyong tagapagsanay. Humiga siya sa labas ng aking kuweba at umiyak ng kalahating gabi. Dahil sa inay niya, binago ko ang ilang bahagi ng kanyang teknik sa pagsasanay. Mahusay din siyang mag-ihaw ng kuneho. Lapastangan. Naglakas loob kang insultuhin ang aming tagapagtatag. Insulto na ba yon para sa'yo? Hindi ko pa nga binabanggit na ninakaw niya ang aking alak. At hindi nagbayad ng kanyang utang. Pinalampas ko na nga iyon para sa kanyang reputasyon. Payong ng pulang dragon na magsusunog ng langit. Ang pinakamalakas na mahiwagang kayamanan ng sektang Chiksya. Ang payong na ito ay pamana ng aming tagapagtatag. Ginamit na ito upang pumatay ng mga Yuan Ying at sumupil sa mga hari ng demonyo. Ang paggamit nito upang patayin ka ngayon ay isang malaking karangalan para sa iyo. Pahiram naman ng isang mahiwagang kayamanan. Malapit na ang mga humahabol sa akin. Kunin mo na. Huwag mo akong istorbohin sa aking pagtulog. Ibabalik ko rin ito sa hinaharap. Gaano ninyo katagal nang ginagamit ang payong na ito? Natatakot ka na ba? Nais ko lamang itanong. Sa loob ng maraming taon, hindi nyo man lang ba napansin na hindi naman talaga ito isang mahiwagang kagamitan ng elemento ng apoy? Kalokohan. Bumalik ka. Hindi naman nasira. Medyo sumobra lang sa init ang pag-aalaga sa kanya. Impossible. Ang payong na ito ay pamana ng tagapagtatag ng aming sektang Chiksya. Paano mangyayari yon? Hiram lang ito ng inyong tagapagtatag. At hindi na ibinalik. Ngayong binabawi ko na ito ng kusa. Makatwiran lamang ito. Ipadala ninyo bukas ang tributo ng 100 taon. Kulangin man ito ng kahit isang batong espiritual. Gigibain ko ang isa sa inyong mga bundok. Nais ba talaga ng senior na makipag-away sa aming sektang Chiksya? Nang walang katapusan hanggang sa kamatayan. Hindi kayo karapat-dapat. Ang nangyari ngayong araw. Tandaan ito ng sektang Chiksya. Dakilang ninuno, sa inyo nga po ba talaga yan? Masasabing ganoon nga. Ginagamit ko lang iyan noon para masilungan sa ulan. Panaginip. Gimian. Lo Yunshuang. Dakilang ninuno, ano pong klaseng lugar ang piitan ng panaginip ng Hansing?
Isang lugar kung saan walang sinuman ang dapat makalabas ng buhay. Dakilang ninuno, kung mayroon po kayong mahalagang asikasuhin, huwag po kayong mag-atubiling umalis. Ang pamilya Shen ay nakatanggap na ng napakalaking biyaya mula sa inyo. Sa pagliligtas sa aming mga buhay. Hindi na po namin kayo magagawang pabigatan pa, dakilang ninuno. Sa tingin mo ba pagkaalis ko? Babalik pa ba ang sektang Chiksya? Dakilang ninuno. Hahanapin niyo po ba ang aming dakilang ninunong babae? Maaaring ganoon nga. Kung gayon, dapat po kayong pumunta. Hindi po kayo maaaring pigilan ng pamilya Shen. Ngunit hindi rin naman maaaring umasa na lamang sa inyo ang pamilya Shen. Hindi ka ba natatakot? Natatakot po. Ngunit mas natatakot po ako. Nasa hinaharap kapag may ibang tao na yumuyurak sa kasaysayan ng ating pamilya. Ay nakaluhod pa rin ako sa lupa at nanonood lamang. Hindi muna ako alis sa ngayon. Mananatili ako rito hanggang sa kayanang protektahan ng pamilya Shen ang sarili nito. Huwag ka munang masyadong maging emosyonal. Hindi ako makapangyarihan sa lahat. Maliit na problema lamang ang sektang Chiksya. Ang tunay na sakit sa ulo ay ang 4 na salitang ito. May nagkulong sa inyong dakilang ninunong babae doon. At may kusa ring nagpakita sa akin ng pahiwatig na ito. Ipinapakita nito na alam nilang magigising ako. Ang ibig po ninyong sabihin, dakilang ninuno, ay may naglatag ng patibong. Hindi lang ito posibilidad, kundi isang katiyakan. Piitan. Ang pahiwatig tungkol kay Lu Yunshuang ay hindi lilitaw ng walang dahilan sa mismong oras na ito. Napakalaking pagkakataon. Kung gayon, ano po ang dapat nating gawin? Kumain muna tayo. Kagigising ko lang matapos matulog ng napakahaba. Kailangan ko munang kumain ng kahit ano. Dakilang ninuno. Nabilang na po ang mga laman ng imbakan ng pamilya Shen. Ang mga mababang uri ng batong espiritual ay hindi aabot sa 300. 17 bote na lamang ang natitirang mga gamot para sa sugat. Ang mga may kakayahang lumaban sa ating angkan. 4 sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. At 26 sa yugto ng pag-akay ng ki. Ang depensang pormasyon ng bundok ay kaya lamang humarang sa pagtatatag ng pundasyon. Hindi nito kayang pigilan ang yugto ng gintong ubod. Kulang-kulang din po ang ating mga manual ng sining. Ang sining ng nakatagong buwan na iniwan ng ating unang ninuno ay naputol na matapos marating ang yugto ng lingtay. Nilikha ni Shen Zibay ang sining na ito noon upang umangkop sa daloy ng dugo ng pamilya Shen. May kaunting enerhiya ng panaginip sa loob ng katawan ninyong mga inapo. At mayroon din kaunting enerhiya ng malamig na buwan. Ang yuwayin ay hindi para kayo ay magtago, kundi upang matutong mag-ipon ng lakas sa kadiliman. Pagkatapos kumain, gawin ang pagdaloy ng enerhiya ayon dito. Ngayong gabi ay makakatagos ka sa susunod na antas. Ako po. Hindi masama ang iyong likas na kakayahan. At sapat din ang iyong katatagan ng loob. Mali lang ang tinahak mong landas noon. Ngunit ang pag-abot sa bagong antas ay hindi ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay, kung ang handog na paumanhin ng sektang Chiksya bukas, ay ipadadala nila. Kung hindi nila ipadadala, tayo mismo ang kukuha nito. Ngayong gabi mag-ensayo ng sining ng kultibasyon. Bukas naman ay ayusin ang pormasyon. At sa susunod na araw ay suriin ang lupang ninuno. Sa loob ng 3 araw, gagawin ko ang pamilyang Shen. Mula sa pagiging laging binubugbog, ay maging marunong ng lumaban at mangagat. Muli pang habang makakatayo ang pamilyang Shen, dakilang ninuno. Maaari. Basta't handa kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Dakilang ninuno. Ano po ito? Dakilang ninuno, palagi po ba itong nasa katawan ko? Hindi naman palagi. Pumasok ito sa sandaling lumabas ka sa iyong balot. Dahil po ba nag-ensayo ako ng bagong sining? Hindi. Dahil nagising ng kaunti ang iyong dugong lahi. Dakilang ninuno, mapapahamak po ba si Shen Qingwu dahil sa bagay na ito? Sa ngayon, isa lamang itong anino. Kung mananatili ito sa kanyang anino, papasok ito sa kanyang panaginip sa gabi. Bibigyan muna siya nito ng mga bangungot. Hanggang sa hindi na niya mapag-iba ang panaginip sa katotohanan. At sa huli, gagamitin ang kanyang panaginip upang magbukas ng isang pinto.
Anong pinto po? Isang pinto para makapasok ang mga bagay mula sa labas. Dakilang ninuno. Hindi na po ba ako maaaring mag-ensayo? Maaari. Ang pag-target niya sa'yo ay nagpapatunay na may silbi ang iyong dugong lahi. Dahil may silbi ito, dapat ka pang mag-ensayo ng higit. Nakasusugat ang kutsilyo. Ngunit hindi mo na ba ito gagamitin dahil doon? Naiintindihan ko na po. Shen Huishen. Simula ngayong gabi, lahat ng miyembro ng pamilyang Shen na nag-ensayo ng bagong sining ay kailangang suriin ang kanilang mga anino. Shen Qingwu, sumunod ka sa akin sa loob. Ang iba naman ay magpatuloy sa pag-ensayo. Magpatuloy kayo. Natatakot ba kayo? Hindi natatakot ang pamilyang Shen. Kung gayon, mag-ensayo kayo. Kung gaano kaayaw ng kaaway na kayo ay makatayo, ay lalo pa kayong dapat tumayo. Ang pagbabantay niya sa inyo ay nagpapatunay na tama ang inyong tinatahak na landas. Dakilang ninuno, anong uri po ng mahiwagang kagamitan ito? Pansalalay lang ito sa paa ng kabaong. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta rito? Shen Gimian. Gagamitin mo pa ba ito para linlangin ako? Dakilang ninuno, ano po ang inyong nakita? Si Han Liang. May kinalaman siya sa demonyo ng panaginip. Ngunit tila wala naman siyang ganoong kakayahan. Siyempre ay wala siya niyon. Hindi kayang magplano ng isang hangal. Ngunit madali silang magamit sa plano ng iba. Pinilayan ko ang isang paa ni Han Liang. Kaya't ang kanyang puso ang may pinakamatinding puot. Ang ganitong uri ng matinding puot ay parang liwanag ng sulo para sa demonyo ng panaginip. Hahanapin nila siya. At bibigyan siya ng lakas. Upang gamitin ang kanyang puot laban sa pamilya Shen. Kaya hindi lamang magpapadala ng mga regalo ng paghingi ng paumanhin ang sektang Chixia. Malamang nakikilos sila ngayong gabi. Hindi natatakot sa iyo si Han Qianfeng. Hindi tanga si Han Qianfeng. Kung makikipaglaban ng hayagan, maaaring hindi niya pangahasan. Ngunit tiyak na susubukan niya ito ng patago. Isang pagpaslang. Mas magiging magulo. Ang pagpasok sa panaginip. Dakilang ninuno. Ano po ang maaari kong gawin? Hindi ka ba natatakot? Natatakot po ako. Ngunit hindi ko maaaring itanong na lamang palagi kung natatakot ako o hindi. Kung gayon, tandaan mo ang gabing ito. Idikit ang talisman ng paggising sa panaginip sa pagitan ng iyong mga kilay. Ngayong gabi, ang lahat ng mga alagad ng pamilya Shen. Kung may marinig kayong tumatawag sa inyong pangalan, huwag kayong sasagot. Kung mapanaginipan niyo ang mga yumaong kamag-anak, huwag kayong lalapit. Kung makita niyo ako sa panaginip na pinagbubuksan kayo ng pinto, huwag din kayong maniniwala. Kung gayon, ano po ang maaari naming paniwalaan? Ang iyong sarili. Tandaan mo kung bakit kailangan mong magising. Hanggat naaalala mo ito, hindi ka tuluyang malulubog doon. Bai. Zai. Zibai. Hindi masama ang inapo mong ito. Dakilang ninuno, ang sentro ng pormasyon sa likod ng bundok ay nailawan na ayon sa inyong utos. Ngunit ang pormasyon ng pagtatanggol sa bundok ay masyadong sira-sira. Natatakot akong hindi nito makakayang harangan ang malalakas na kaaway. Hindi ko naman talaga inaasahan na haharangan sila nito. Kailangan lamang nitong magbigay babala sa atin. Kung sino ang nakatulog. Walang sinuman ang papayagang matulog. Shen Qingwu. Lumabas ka na. Nandito ako para dalhin ka sa panaginip. Shen Gimian. Kilala mo ako. Higit pa sa kilala. Noon, kung hindi ka lamang natulog ng napakahuli. Paano makukulong si Lo Yunshuang sa piitan ng panaginip ng Hansing? Buksan mo ang pinto, Shen Qingwu. Hindi ba't nais mong ibangon ang pamilya Shen? Nasa panaginip ang lahat ng bagay. Tandaan niyo kung bakit kailangan niyong magising. Ina.
Ngayong gabi, hindi ako papasok sa panaginip. Wawasakin ko ang panaginip. Kung hindi magugulo ang iyong isipan, paano ka magigising? Maaari mo silang maprotektahan sa loob ng isang gabi. Ngunit mapoprotektahan mo ba sila habang buhay? Magpatuloy ka, mayroon pa ba? Kung ito lamang tumabi ka. Nagmamadali ako. Magaling kang magpanggap. Ngunit natatakot ang iyong puso. Marami akong kinatatakutan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari mo silang gamitin para patayin ako. Huwag kumilos ang sinuman. Hindi siya naparito ngayong gabi upang lipulin ang pamilya Shen. Naparito siya upang subukan ako. Subukan ng ano? Upang subukan kung gaano pa ako katinong mag-isip. Ang mga tao ng sektang Chixia ay pumasok na lahat sa panaginip. Hindi lamang basta pagpasok sa panaginip. Ginamit sila bilang tulay. Ginamit ng demonyo ng panaginip ang puot ni Han Liang upang pasukin ang sektang Chixia at gamitin ang mga kaluluwa ng mga kultibador na ito upang gumawa ng 100 ng panaginip. Kung hindi natin ito maipagtatanggol ngayong gabi, lahat ng nasa pamilya Shen ay makakaladkad papasok. Shen Gimian, pumasok ka sa panaginip. Hindi ba't nais mong malaman kung nasaan si Luo Yunshuang? Gimian. Huwad. Kung makikita niya talaga ako, una niya akong sisisihin sa pagtulog na parang patay na baboy. Pagkatapos ay sisisihin ako kung bakit hindi ako nagsuot ng mas makapal na damit. At sa huli ay tatanungin kung gutom ako. Buhay pa ba si Han Liang? Tila hindi na siya buhay. Buhay pa ba si Han Liang? Tila hindi na siya buhay. Saklolo. Iligtas mo ako. Binigyan na kita ng pagkakataong mabuhay kaninang umaga. Ngunit hindi ka umalis. Shen Gimian. Napakalamig mo pa rin. Kung gumising ka lang ng mas maaga noon, hindi sana naikulong si Luo Yunshuang. Anong karapatan mong maging dakilang ninuno ng pamilya Shen? Nagtatanim ka ba ng galit? Hindi ko po alam kung ano ang nangyari sa henerasyon ng mga ninuno. At hindi ko rin po alam kung bakit hindi kayo nagising noon, dakilang ninuno. Ngunit may isang bagay akong nalalaman. Kung hindi po kayo nagising ngayon, wala na sana ang pamilya Shen. Tanging ang nasa harap ko lang ang aking pinaniniwalaan. Kung sino ang nagtatanggol sa pamilya Shen, doon ako maniniwala. Mga supling ng pamilya Shen, pakinggan ang aking utos. Bantayan ang puso, ang panaginip at ang bulwagan ng mga ninuno. Ngayong gabi, anuman ang inyong marinig o makita, huwag niyong kakalimutan na tayo ay buhay pa. Papasok na po ang dakilang ninuno. Tataka siya. Dahil nandito ka na, mag-iwan ka ng kahit ano. Magkita tayo sa lumang templo pagkaraan ng 7 araw. Dakilang ninuno. Pagkasikat ng araw, alamin ang bilang ng mga nasugatan at nasawi. Mag-ensayo ng kultibasyon. At pumunta sa sektang Chixia upang maningil ng utang. Ngayon po, patay na ang batang Panginoon. Tiyak na magkakagulo sa loob ng sekta. Kung hindi natin kukunin ang kabayaran habang magulo, hihintayin pa ba natin silang magplano muli kung paano tayo papatayin? Tapos na po ang pagbibilang. Walang namatay kagabi. Ngunit 7 tao ang nayanig ang kaluluwa. At 2 bata ang nilalagnat pa rin. Mabuti naman at buhay sila. Ang matakot ng ilang araw ay hindi nakakahiya. Tungkol naman sa sektang Chixia, nakabalik na rin ang mga espiya. Nakakarating na sa sektang Chixia ang balita kung paano namatay si Han Liang. At nagkakagulo na roon. Galit na galit si Han Qianfeng. Pinaghihinalaan niyang kayo ang pumatay. Totoong namatay siya sa harap ko. Ngunit matagal na siyang kontrolado ng demonyo ng panaginip. Hindi ganyan mag-isip ang mundo ng kultibasyon. Ang sasabihin lang nila,
Namatay si Han Liang pagka-uwi galing sa bundok Yunmian. Tungkol naman sa demonyo ng panaginip. Sino ba ang nakakita? Hindi mahalaga ang katotohanan. Ang mahalaga ay kung magagamit nila ito bilang dahilan para manggulo. Hindi aaminin ng sektang Chixia na sinaniban si Han Liang ng demonyo ng panaginip. Kung gayon, ang pagpunta ba natin sa sektang Chixia ngayon ay hindi ba masyadong mapanganib? Mapanganib nga. Bakit pa tayo pupunta roon? Ang panganib at pagkakataon ay madalas na magkamukha. Ang sektang Chixia ngayon ang pinakamagulo at pinakamahina. Kung hindi tayo pupunta ngayon, mas magiging mahirap kapag nakahingi na sila ng tulong. At higit sa lahat, dahil ginamit ng demonyo ng panaginip si Han Liang upang kumilos. Tiyak na may naiwan pang mga baka sa sektang Chixia. Ang ating paniningil ng utang ay pagsisiyasat din. Ang ating paniningil ng utang ay pagsisiyasat din. Dakilang ninuno, sino-sino po ang isasama ninyo? Ikaw. Pumili ka pa ng 4 na matatapang na nasa antas ng Zuji. Ang iba naman ay may iwan upang magbantay. 5 lamang po ang isasama ninyo. Sapat na yon. Pupunta tayo upang maningil ng utang. Hindi upang lumipol ng sekta. Dakilang ninuno, sasama rin po ako. Ano naman ang gagawin mo roon? Ako po ang pinuno ng pamilyang Shen. Dahil na ikaw ang pinuno. Kaya dapat kang maiwan. Kung nakapunta rito ang demonyo ng panaginip kagabi, makakabalik din ito sa ikalawang pagkakataon. Isasama ko si Shen Qingwu. Dahil ang kanyang daloy ng dugo ay tinutugis na. Kung mananatili siya rito, mas magiging mapanganib pa para sa kanya. Manatili ka rito upang magbantay sa tahanan. Kung may darating na kaaway habang wala ako, huwag mong isiping makipagpatayan. Mag-antala ka. Mag-antala ka hanggang sa gumana ang depensibong pormasyon. Mag-antala ka hanggang sa ako ay makabalik. Kung talagang hindi mo na sila mapipigilan, dalhin mo ang mga tao sa ilalim ng lupang palasyo ng bulwangan ng mga ninuno. Ang kabaong na iyon ay kaya pang humarang ng ilang atake. Napakabigat. Siyempre, sapat ang bigat nito para ipantukod sa paa ng kabaong. Anong antas ng mahiwagang kayamanan ito? Hindi ko alam. Noong araw, may nagsabing kaya nitong magpatahimik ng bundok. Sa tingin ko naman ay matatag itong pantukod sa kabaong. Kaya itinabi ko na lang. Kung may magtangkang pumasok ng sapilitan na mas mababa sa antas ng Jindan, ihampas mo ito sa kanila. Paano po kung masira ito? Huwag kang matakot na masira ito. Kung masira man, maghanap ka na lang ng ibang bato na ipantutukod. Takot ka ba sa mataas? Konti lang po. Masasanay ka rin sa hinaharap. Sa landas na ito ng pagtahak sa pagiging immortal. Habang lalo kang tumataas, lalong lumalakas ang hangin. Ang mga magnanakaw ng pamilyang Shen ay nangahas pang pumunta sa aming sektang Chixia. Ang 100 taong alay na ipinangako ng sektang Chixia kahapon. Naparito kami ngayon upang kunin bilang kabayaran. Lapastangan. Pinatay ninyo ang aming batang Panginoon. At nangangahas pa kayong humingi ng kabayaran. Huwag kang magmadali. Iisa-isahin nating sisingilin ang mga utang. Maganda ang pagkakasulat. Medyo tabingi nga lang ang guhit ng pormasyon. Ano ba ang alam mo sa mga pormasyon? Nasaan si Han Qianfeng? Ang pinuno ng sekta ba ay basta-basta mo na lang makikita kung kailan mo gusto? Ano ang ginawa mo? Ang orihinal na disenyo ng pormasyong ito ay kinopya lamang sa akin ni Han Zhaoye noong araw. Nakaligtaan niyang kopyahin ang 3 linya. Kaya ang puso ng pormasyon ay madaling masira sa isang katok lang. Papasukin sila. Masakit pa ba ang iyong mga tuhod? Sapat na. Shen Gimian. Akala mo ba talaga ay natatakot sa iyo ang aking sektang Chixia? Hindi mahalaga kung natatakot ka o hindi. Dapat bayaran ang utang. Ang aking anak ay namatay sa tapat ng inyong bundok Yunmian. Bago mamatay ang iyong anak, sinaniban na siya ng demonyo ng panaginip. Kalokohan. Mukhang alam mo naman pala. Hindi mo ito inaamin. Dahil natatakot kang magkagulo ang sektang Chixia. At natatakot ka ring malaman ng ibang sekta na pinasok na kayo ng demonyo ng panaginip. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? 2 pagpipilian. Una, gaya ng sinabi kahapon, ibigay ang tributo ng 100 taon. Pangalawa,
Ididikit ko ang mga bakas ng paglamon ng demonyo ng panaginip kay Han Liang. Sa mismong tarangkahan ng iyong sektang Chiksya. Upang makita ng lahat sa loob ng 1,000 milya. Binubantaan mo ba ako? Hindi ito banta. Kundi isang paalala. Ang dapat talagang katakutan ng sektang Chiksya ngayon ay hindi ang pamilya Shen. Kundi sa loob mismo ng iyong sekta. Kung ilan pang tao ang natitira. Na nakarinig na sa tunog ng kampana ng sinaunang templong iyon sa kanilang panaginip. Bitawan mo. Shen Gimian. Mas mabilis ang dating mo kaysa sa inaasahan ko. Hulihin siya. Dahil ganoon nga. Ang sektang Chiksya na ito ay ibibigay ko muna sa iyo bilang regalo sa ating pagkikita. Shen Gimian. Hindi ba't gusto mong maningil ng utang? Halika. Tignan natin ang utang na ito. Kung kaya mo itong masingil ng buo. Malaki ang utang na ito. Tulog silang lahat. Hindi lang basta tulog. Kundi nahila sila sa isang panaginip. He. Gisingin sila. He. Ay. Ahaha. Demonyo ng panaginip. Ngayon ay umaamin ka na. Bantayan ang inyong puso. Handa ka talagang magsakripisyo. Kung ang mga kabataang ito ay mamatay sa panaginip. Hindi ba masakit sa puso mo? Masakit sa puso. Ngunit mapoprotektahan ko sila pansamantala. Hindi ko sila mapoprotektahan habang buhay. Kung kahit ang tunog ng kampana ay hindi nila matiis. Paano pa sila magiging karapat-dapat sa apelyidong Shen sa hinaharap? Hindi ikaw ang binhi ng panaginip kagabi. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay nakapasok ka na sa laro. Ang panaginip na ito ng sektang Chiksya. Ililigtas mo ba o hindi? Kung ililigtas mo, kailangan mong pumasok sa kanilang panaginip. Kung hindi mo ililigtas, ang buong sektang Chiksya ay mahuhulog sa pagiging demonyo. At malalaman ng lahat sa loob ng 1,000 milya. Na pagkatapos mismo ng pagbisita ng pamilya Shen. Saka pa nagkaproblema ang sektang Chiksya. Sa oras na yon, sasabihin ng mundo na ang pamilya Shen ay nakikipagsabuatan sa demonyo ng panaginip. At sasabihin ikaw, si Shen Gimian, ang Panginoon ng demonyo ng panaginip. Ang bitag na ito ay karaniwan lamang. Masyadong nagmamadali. Kung ako sa'yo, hihintayin ko munang matapos makuha ng pamilya Shen ang kabayaran at umalis. Bago kumilos pagkatapos nilang makalayo ng daan-daang milya mula sa sektang Chiksya. Sa oras na yon, ang hinala ay babagsak pa rin sa pamilya Shen. Ngunit maaaring hindi ako makabalik sa oras. Ngunit pinili mong kumilos ngayon. Na nagpapakita na hindi ka na makapaghintay. O kaya naman, mayroong isang bagay sa sektang Chiksya na malapit ko nang matuklasan. Ang mga taong matagal nang nabubuhay ay talagang nakakainis. Marami nang nagsabi niyan. Shen Qingwu. Hindi. Gising.
Nakita kong muling winasak ang altar ng mga ninuno ng pamilya Shen. Kasinungalingan lang iyan. Hindi natatakot ang demonyo ng panaginip sa galit mo. Natatakot siya na malaman mong napupuot ka. Tingnan mong mabuti ang ipinapakita niya sa iyo. Alam mong hindi iyan totoo. Hindi ka niya mapapatay. Ay. Halika, pigilan niyo siya. Pigilan siya, hawakan siya. Sumunod kayo. May lihim na silid pala sa ilalim ng bulwagan ng inyong sektang Chixia. Ito ang ipinagbabawal na lugar ng sekta kung saan nakalagak ang mga labi ng aming tagapagtatag. Bakit ba ang mga labi ng inyong tagapagtatag ay laging may kinalaman sa akin? Paano napunta rito ang lamparang ito? Hindi mo ba alam? 3 taon na ang nakalipas, may nagbigay nito kay Liang. Sinasabing ito ang sinaunang lamparan ng Xingchen, na makakatulong sa pagbasag ng harang salintay. At naniwala ka naman. Shen Gimian. Huli ka na ng dating. Dakilang tagapagtatag. Dakilang ninuno. Siya ay. Pamilyar ba sa iyo ang katawang ito? Papatayin ba o hindi? Siya nga talaga. Han Xiaoye. Noong nabubuhay ka pa, kulang ng 3 guhit ang kinopya mong pormasyon mula sa akin. Kahit patay ka na, hinayaan mo pa rin kunin ng iba ang payong ko. Upang gawing banal na sandata ng sekta. At ngayon, ang bangkay mo pa ang ginagamit ng nilalang na ito para takutin ako. Ang iyong ina po ay talagang hindi marunong mamahala. Shen Gimian, nangangahas ka bang sirain ang kanyang mga labi? Hindi kailanman mapapatawad ng sektang Chixia ang pamilya Shen. Han Qianfeng, ang katawan ng iyong tagapagtatag ay sinasaniban na ngayon ng demonyo ng panaginip. Dangal ba ang gusto mo o ang iyong buhay? Pakiusap, dakilang ninuno, lipulin ang kasamaan. Ang pangungusap na yan ay may katuturan. Magsiurong kayo. Shen Gimian. Gunto kong makita. Kung may lakas ka ng loob na patayin ang sarili mong matalik na kaibigan. Matalik na kaibigan. Noong nabubuhay pa siya. 7 beses ko siyang binugbog. Sa huling pagkakataon, sinabi niya na kung sakaling mamatay siya, at hinayaan pa ring gamitin ng masamang espiritu ang kanyang katawan. Dudurugin ko ito sa bawat pagkakataon na makita ko. Naaalala ko pa yon. Kaya tinatanong mo ako kung papatayin ko siya. Ako na ang sasagot para sa kanya. Durugin. Noong nabubuhay pa siya. Kung nalaman niyang pagkatapos niyang mamatay ay papasukin ng isang tulad mo ang kanyang kabaong. Malamang ay mumurahin ka muna niya ng 3 beses. Bago niya ipag-utos sa akin na basagin ka kasama ng kanyang kabaong. Magbayad ka. Han Xiaoye. Ang utang mo ay hindi lang basta daang taon. Sino? Sino ang tumatawag sa akin? Shen Gimian.
Bakit hindi ka papatay? Patay ka na nga at isang kislap na lang ng apoy ang natitira sa'yo. Bakit naman hindi ako pwedeng mabuhay? Alam ko na nga ba? Ikaw na tamad na hindi man lang mamatay sa katutulog. Siguradong makakatagal ka hanggang sa huli. Noon, napakaraming nagsasabi na wala kang silbi. Na natutulog ka lang buong araw at pinababayaan ang pag-aaral ng Dao. Ngunit ano ang nangyari? Namatay silang lahat habang natutulog ka pa rin. Dakilang tagapagtatag, kilala niyo po ba ang taong ito? Sino ka? Ako ang inyong alagad, si Han Qianfeng. Ang ikalabinsyam na pinuno ng sektang Qixia. Ikalabinsyam na henerasyon. Ganoon na pala ako katagal na patay. Nasaan na ang payong ko? Magaling. Kayong mga walang kwentang inapo. Bago ako pumanaw, paulit-ulit ko kayong binalaan. Na ang payong na ito ay hiniram lamang. Sino ang nagsabi sa inyong ituring itong isang banal na kayamanan ng sekta at sambahin ito? At pinangalanan pa itong payong ng pulang dragon na magsusunog ng langit. Magsusunog ng langit ang inyong mga mukha. Anong tinatawanan mo? Tinatawanan ko ang mga supling mo na may malikhaing pag-isip. Anong malikhain? Hindi ba't nag-iwan ako ng medalyong jade at sinabing ang payong ay dapat ibalik pagkaraan ng 100 taon? Ilang libong taon ka ng patay. Paano ito maibabalik ng isang patay? Kaya naman, ako na mismo ang naparito upang kunin ito. CJ, kung kinuha mo na, kinuha mo na. Tutal, sa'yo naman talaga yan noong una pa. Ano ang maruming bagay na ito? Isang bagay. Demonyo ng panaginip. Hindi ba't ang bagay na yon ay matagal nang? Nasaan si Lu Yunshuang? Sa piitan ng panaginip ng Hansing. Kaya naman, hindi ka pa rin umabot sa tamang oras. Nga. Hindi siya umabot. Hindi siya umabot noon. At ngayon ay huli na rin ang lahat. Han Xiaoye. Hindi ba't ikaw ang pinaka namumuhi sa kanyang pagtulog noon? Matapos mong mamatay, sinamba ka rito. Habang ang kanyang asawa ay ikinulong sa piitan ng panaginip. At ang kanyang anak ay namuhay ng nag-iisa hanggang sa pagtanda. Ito ba ang kawalang kamatayan sa pamamagitan ng pagtulog? Isang kawalang kamatayan na sa huli ay nag-iwan lamang ng pagsisisi at utang na loob. Manahimik ka. Ay. Ang pagmumura ko sa kanya ay sarili kong desisyon. Sino ka ba sa akala mo para makialam? Karapat-dapat ka bang maghasik ng alitan sa pagitan namin? Isang natitirang kaluluwa lamang. Sino ang kaya mong protektahan? Kaya mo pa bang kontrolin ang sarili mong katawan? Kalokohan. Ilang libong taon na akong patay. Ang makapagmura pa ng ilang salita ay sapat na. Kung ganoon, bakit ka pa nagising? Paano ko malalaman? Nang sumigaw ka, nagising agad ako. Masisira ba ang iyong pisikal na labi? Dakilang ninuno. Manahimik ka. Hindi pa ba sapat na ginamit ninyo ang aking bangkay para protektahan ang sekta? At hinayaan pa ninyong makapasok ang demonyo ng panaginip? Kayong mga makakapal ang mukhang supling. Handa ka bang pakawalan ito? Patay na ang tao. Ano pa ang silbi ng pag-iwan ng isang walang laman na katawan? Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mong gustong matulog sa kabaong? Sa bagay. Wasakin ito. Kaya nyo ba itong wasakin? Ang lugar na ito ay ang labanan ng mga immortal at demonyo. Isang ilusyon lamang. Hindi ganap na ilusyon. Ito ang aking panaginip. Anong dapat ikatakot? Hindi tayo mamamatay.
Ang pinakamalaking karangalan sa buhay ni Han Xiaoye ay ang sektang Chixia. At ang pinakamasakit sa kanya ay ang hindi pagtatanggol sa huling labanan bago siya pumanaw. Ngayon, ibinabalik ko sa kanya ang panaginip na ito. Upang lasapin niya muli ang pagkatalo. Dakilang ninuno. Manood ka. Tingnan mo kung paano wawasakin ang panaginip na ito. Halika. Subukan niyo akong patayin. Sa nakalipas na maraming taon, hindi man lang umunlad ang kakayahan mong magmura. Sino? Impossible. Paano ka nakakapag-usat sa kanya sa loob ng natitirang panaginip na ito? Dahil narito ako sa panaginip na ito. Ang Shen Gimian ng nakalipas na maraming taon. Nagtatago ng ganyan sa gilid ng larangan ng digmaan. Tamad na Shen, natutulog ka pa rin. Ay! Muntik na akong mapatay rito. Nang oras na yon, gising na ako. Palagi mong iniisip na natalo ka sa labanang iyon. Ngunit sa katunayan, hindi. Ipinagtanggol mo ito ng kalahating araw. Upang makalikas ang 3,000 kultibador sa likuran. Pagkatapos nyon, maraming sekta ang nakaligtas. Isa na rito ang sektang Chixia. Paano mo nalaman? Dahil nandoon ako. Kaso nga lang, nawalan ka ng malay. Kaya hindi mo nalaman. Kasinungalingan. Natalo siya. Malinaw na natalo siya. Napakapakinabang ng payong na ito. Kaya hiniram mo ito at hindi na ibinalik. Layas. Mga supling, pakinggan ang aking utos. Mga alagad ng sektang Chixia. Sumunod sa akin at paslangin ang demonyo ng panaginip. Mga alagad ng sektang Chixia, gisingin ang inyong diwa. Han Xiaoye. Bakit mo tinatawag ang iyong ninuno? Nahanap din kita. Shen Gimian. Kung hindi ka pupunta sa sinaunang templo pagkaraan ng 7 araw, muling mamamatay si Luo Yunshuang sa piitan ng panaginip. Ano pa ang nakakulong doon? Napanaginipan ko ang mga hindi tuluyang namatay noon. May naghihintay sa iyong ganap na paggising. Linawin mo. Hindi ko na maipaliliwanag. Tamad na Shen. Sa pagkakataong ito, huwag ka nang matulog ng labis. Ngayon, pag-usapan natin ang kabayaran. 100 taong handog. Walang bawas kahit katiting. Senior Shen. Kaahon lang ng sektang Chixia mula sa sakunan ng demonyo ng panaginip. Hindi pa matiyak ang bilang ng mga nasugatan at nasawi sa aming mga alagad. Kailangan pa ring suriin ang aming imbakan. Ang 100 taong handog ay hindi maliit na halaga. Maaari po bang bigyan niyo kami ng kaunting palugit? Noong pinilit ninyo ang pamilya Shen na isuko ang kanilang lupang ninuno, nagbigay ba kayo ng palugit? Noong walang magamit na gamot ang mga sugatan ng pamilya Shen, at noong malapit nang matuyo ang ugat ng espiritual na enerhiya, nagbigay ba kayo ng palugit?
Noong tapakan ng iyong anak ang aming talaan ng angkan. At pilitin ang pamilya Shen na lumuhod para pirmahan ang kasunduan sa lupa. Nagbigay ba kayo ng palugit? Maaari kong unawain ang sinapit na sakuna ng sektang Chixia. Ngunit hindi ko kayo mapapatawad para sa pamilya Shen. Magbayad kayo ng kalahati ngayon. At ang natitirang kalahati, ipadala ninyo sa bundok Yunmian sa loob ng 1 buwan. Buksan ang imbakan. Pinuno ng sekta. Buksan ang imbakan. Senior Shen. Ang mga huling salita ng ninuno bago siya naglaho. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan ko ang ilang bahagi. Ang sakuna ng demonyo ng panaginip. Kakalat ba ito sa labas ng sektang Chixia? Nakaapekto na ito. Ginamit muna niya ang iyong anak para makapasok sa panaginip. Saka ginamit ang inyong sektang Chixia para ihanda ang daan. Kung hindi ako dumating ngayon, ang buong sektang Chixia ay magiging mga kasangkapan ng panaginip. Umabot na pala sa ganitong kalagayan. Babalaan ng sektang Chixia ang mga kalapit na sekta tungkol dito. Nag-aatubili ka. Kung kahapon ito nangyari, maaaring mag-atubili nga ako. Ngunit ginising na ako ng mga pangaral ng ninuno. Ang karangalan ng sektang Chixia ay hindi mas mahalaga kaysa sa buhay. Maaaring magbigay ng babala. Ngunit huwag babanggitin ang angkan ng Shen. Gusto ng demonyo ng panaginip na itulak ang angkan ng Shen sa gitna ng labanan. Kapag nalaman ng iba't ibang sekta na naglalakbay ako sa mga panaginip, mas mabilis pa sa demonyo ng panaginip ang darating na kaguluhan. Ngunit ngayong araw, nakita ng lahat sa sektang Chixia ang pakikipaglaban ng senior. Patahimikin sila. Sabihin sa kanila, ngayong araw ay nagpakita ang dakilang guro ng sektang Chixia upang paslangin ang demonyo ng panaginip. Iniligtas ni Senior Shen ang aming sektang Chixia. Ngunit hindi man lang niya iniwan ang kanyang pangalan. Anong silbi ng pangalan? Nakakain ba yan? Nabilang na ng dakilang ninuno ang lahat. Mga gamot sa pagpapagaling. Mga pildoras ng Foundation Establishment. Mga pildoras ng Spirit Focus. May kabuang 176 na bote. Kasama rin ang natitirang kalahati ng pampalit pinsala na ipinangako ng sektang Chixia, na napagkasunduan na sa pamamagitan ng kontrata ng espiritu. Itago mo na ito. Ipunin mo ang mga ito. Sa hinaharap, kailangan mong matutunang pamahalaan ang mga bagay na ito. Hindi maitataguyod ang angkan sa pamamagitan lamang ng isang espada at payong ng dakilang ninuno. Mga espiritual na bato. Mga pildora. Mga pamamaraan ng pagsasanay. Mga alituntunin ng angkan. At ang puso ng mga tao. Lahat ng iyan ay kailangang may namamahala. Kung gusto mo lang maging isang espada, hindi magtatagal ang angkan ng Shen. Isa sa puso po ito ni King Wu. Senior Shen. Ito ang selyo ng pinuno ng sektang Chixia. Sa hinaharap kung makakatagpo ng kalaban ang bundok Yunmian. Gamit ang selyong ito, maaari ninyong utusan ang 3 sesyon ng penumpok ng sektang Chixia sa ibaba ng antas ng Jindan upang tumulong ng 1 beses. Bukod sa hihinging tawad. Sinabi ng dakilang guro na may utang na payong ang sektang Chixia sa inyo. Ito na lamang ang gagamiting pambayad para sa utang na loob ng pagliligtas sa aming sekta. Ibigay mo sa kanya. Dakilang ninuno. Dati po ay palagi kong iniisip na upang maging malakas ang angkan ng Shen, sapat na ang magkaroon ng mataas na antas ng pagsasanay. Ngunit ngayon, tila hindi pala yon sapat. May silbi rin naman ang mataas na antas ng pagsasanay. Ngunit kung gustong magtagal ng isang angkan, hindi lang basta lakas ng kamao ang kailangan. Dapat din marunong magkwenta, marunong kumilala ng tao, at marunong magtiis. At dapat ding marunong sumunggab ng pagkakataon. Kung ganoon, bakit po hindi nagtalaga ng pinuno ng angkan ang dakilang ninuno noong araw? Noong araw, inakala kong hindi ako nararapat. Masyado akong matulugin. Ang mga taong nakasalamuha ko ngayong araw. Paggising ko sa susunod na pagkakataon, maaaring mga puntod na lamang ang matitira. Kaya hindi ako nangahas na mag-iwan ng masyadong maraming ugnayan. Ngunit mayroon pa rin po kayong mga naiwan.
Kaya ngayon ay nagsisimula na akong bumawi. Lahat ng ito ay bayad pinsala mula sa sektang Chixia. Bilangin ang mga ito at ipasok sa imbakan. Ipamahagi ang mga pildora sa mga sugatan. Masusunod po, ang kalahati ng mga espiritual na bato ay gagamitin sa pag-aayos ng pormasyon. At ang kalahati ay ipamamahagi ayon sa pangangailangan. Masusunod po, dakilang ninuno. Simula ngayong araw. Muling ipamamahagi ang mga pinagkukunang yaman sa pagsasanay para sa mga nakababatang kasapi ng angkan ng Shen. Zibay. Ang angkan ng Shen ngayong araw ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Dakilang ninuno, anong lugar po ito? Templo ng walang mukha. Noong sinaunang panahon, ito ang lugar na ginagamit upang mag-alay sa demonyo ng panaginip. Dakilang ninuno. May dumating na tao mula sa labas ng bundok. Nagpapakilala siyang pinuno ng tagapagpatupad ng batas ng banal na lupain ng Xuanming, na nais humarap sa inyo. Dakilang ninuno. Sinabi niyang siya ang elder na tagapagpatupad ng batas ng banal na lupain ng Xuanming. Lu Guanchen. Mga tao mula sa banal na lupain ng Xuanming. Bakit napakabilis nilang dumating? Mabilis. Ibig sabihin, may gustong magpabilis sa kanya. Jiwe, ilan ang pangalan ng babaeng iyon? Siya ang sa henerasyong ito ng banal na lupain ng Xuanming. Ang pinakasikat sa mga alagad na tagapagpatupad ng batas. Bulwagan ang pagtupad ng batas ng banal na lupain ng Xuanming. Nagbibigay galang si Lu Guanchen kay Senior Shen. Ganoon na ba ako kasikat ngayon? Kumilos po si Senior sa sektang Chixia ngayong araw. Ang paggalaw ng hamog ng panaginip ay hindi maitatago sa banal na lupain. Nagsalita ba ang sektang Chixia? Hindi sila nagsalita. Ngunit ang panaginip ang magsasabi. Pumasok kayo. Dakilang ninuno. Ang pag-uusap habang nakatayo sa labas ay mas mukhang naglilitis ng bilanggo. Hindi ko gustong nililitis ng taong nakatayo sa may pinto. Ang pakay po ng inyong lingkod na si Lurito ay upang imbestigahan ang kaso ng demonyo ng panaginip sa sektang Chixia. Dumating na kagabi ang demonyo ng panaginip. Patay na si Han Liang. Si Han Liang ang batang Panginoon ng sektang Chixia. Kung namatay siya sa kamay ng demonyo ng panaginip, ang marka ng panaginip at tatak ng kaluluwa sa kanyang bangkay ay dapat mayroon kahit isang patunay. Pinagdududahan mo ba ako? Sa pagpapatupad ng batas at pag-imbestiga, tanging ebidensya lamang ang kinikilala. Gusto mo ng ebidensya? Pakiusap, ipakita po ninyo, Senior. Tingnan mo ang sarili mong anino. Kailan pa siya naapektuhan nito? Bago pumasok sa bundok. Impossible. Pinrotektahan namin ang aming mga espiritu gamit ang mantra ng paglilinis ng puso sa buong daan. Bago pumasok sa bundok, sinuri rin namin ang aming mga kaluluwa gamit ang banal na salamin ng banal na lupain. Kaya naman hindi pumasok ang demonyo ng panaginip sa iyong kaluluwa. Nakakapit ito sa iyong anino. Sinusuri ng banal na salamin ang kaluluwa. Ngunit hindi ang anino. Maraming salamat po, Senior. Pasasalamat lang ba sa salita? Ang pagpunta rito ng banal na lupain ng Xuanming upang mag-imbestiga ay dapat man lang may dalang handog. Ikaw. Bato ng paglilinis ng panaginip. Kaya nitong patatagin ang kaluluwa. At sugpuin ang mga marka ng panaginip. Pwede na.
17. Elder Lu Guanchen. Bago ka pumunta sa bundok Yunmian, sino ang nakatagpo mo? Pangalan. Zhou Xuanzhao. Ano ang sinabi niya? Sinabi niyang may kakaiba sa agos ng panaginip ng sektang Chixia. Nangangamba siyang baka may masamang kultibador ng landas ng panaginip sa bundok Yunmian. Kaya pinapunta niya ako upang personal na mag-imbestiga. At pumunta ka nga. Hawak ng Santissimo ang kautusan ng pagpapatrolya sa langit ng banal na lupain. Napakahalaga ng usapin tungkol sa kapahamakan ng masamang landas ng panaginip. Kaya natural lamang na imbestigahan ito ng bulwagan ng pagtupad ng batas. Galit ka sa landas ng panaginip. Nakatatandang kapatid. Ang ganti ng landas ng panaginip ay hindi na maililigtas pa. Lihim niyang inimbestigahan ang kaso ng panaginip at lumabag sa ipinagbabawal. Kalimutan mo na ito. Hindi ako ang demonyo ng panaginip. Naririnig ko lamang ang mga panaginip. Mayroong tao sa iyong panaginip. Landas ng panaginip. Elder. Nakita ko na. Sino ang nagtanim nito? Hindi ko alam. Mabubunot ba ito? Hindi ito mabubunot. Bakit? Dahil hindi ito basta-basta itinanim ng mag-isa. Tumubo ito kasabay ng buhol sa kanyang puso. Ay! Manatili kayo. Elder. Hindi pa nalilipol ang demonyo ng panaginip. May problema rin sa loob ng banal na lupain. Kung babalik tayo ngayon, maaaring wala na tayong matuklasan. Ang mga taong dala ko ay makakatulong sa pamilya Shen na ayusin ang pormasyon. Mabuti. Elder, naparito po tayo upang mag-imbestiga ng kaso. Hindi para maging mga eksperto sa pormasyon ng pamilya Shen. Ang bakas ng panaginip sa iyong anino kanina. Sino ang nakapansin nito para sa iyo? Binibining Jay, ang sentro ng pormasyon ng pamilya Shen ay nasa likod ng bundok. Kung may alam ka sa mga pormasyon, maaari mo munang tingnan ang sentro nito. Ipakita mo ang daan. Dito po. Shenner. Ang pormasyong nagtatanggol sa bundok na ito ay nasira ng hindi bababa sa 3 beses. Napakagaspang ng pagkakadugtong ng mga guhit ng pormasyon. Paano ito babaguhin? Tunay mo ba akong tinatanong? Nakikita mo naman ang mga mali. Kaya natural na kaya mo itong baguhin. Mali ang pagkakalagay ng mga batong espiritual. Hindi maaaring gumamit ng mababang uri dito. Kailangang gumamit ng katamtamang uri. Kung hindi, madali itong magigiba kapag sinalakay ng hamog ng panaginip. Mukhang hindi po kayo nagmamadali, Senior. May magagawa ba ang pagmamadali? Naghihintay sa inyo ang templo ng Wumi. Kaya naman kailangan ko munang ayusin ang pintuan ng aking tahanan. Hindi maaaring sa tuwing aalis ang isang tao, ay asa siyang naroroon pa rin ang kanyang tahanan pagbalik niya. May nahukay po kaming isang bagay. Dakilang ninuno. Paano po nailibing ang bagay na ito sa ilalim ng pundasyon ng pormasyon ng pamilya Shen? Mga kasama. Ang markang ito. Nakita ko na ito sa mga ipinagbabawal na kasulatan ng banal na lupain. Ito ang tatak ng linya ng selyo ng panaginip. Selyo ng panaginip. Sa sinaunang landas ng panaginip. Sila ang pinakakinasusup lamang linya. Hindi sila lumilikha ng mga panaginip. Hindi rin sila nagpapaliwanag ng mga ito. Ang taming tungkulin lang nila ay muling iselyo ang mga bagay na hindi dapat magising. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng mga salitang pagbabalik ng Panginoon ng panaginip? Ang ibig sabihin nito, patay na ang mga taong nagselyo sa pinto. At ang bagay sa likod ng pinto ay nagsisimula ng magpanggap bilang may-ari.
Napakalaking pagkakataon ng pagkakalibing ng piraso ng batong ito. Wala ito sa bulwagan ng mga ninuno. Wala rin sa tarangkahan ng bundok. Ngunit sadyang inilibing dito mismo. Hindi ito kamakailan lamang inilibing. Maraming taon na ang nakalipas. Maaaring noong natutulog pa ako. Maaaring noong buhay pa si Shen Zibay. O baka mas maaga pa. May taong umiwas sa lahat. At ang isang pinto sa loob ng panaginip ay tahimik na ibinaon sa mismong ugat ng pamilya Shen. Dakilang ninuno. May nagbaon ng pinto sa tabi ng aking unan. Noong ako ay natutulog pa. Dakilang ninuno, mayroon pa pong bagay sa ilalim. Isang balon. Hindi ito balon. Kung hindi ito balon, bakit may mga pader ng balon? Ito ay isang balon ng panaginip. Balon ng panaginip. Isang lugar kung saan iniimbak ang mga panaginip. Iniwan ito ng linya ng selyo ng panaginip. Kahit papaano ay ang mga kadena. Gaano na kaya ito katagal na nakabaon sa likod ng bundok ng pamilya Shen? Mas matagal pa kaysa sa angkan ng pamilya Shen. Kung ganon ang nasa loob nito, ay ang bagay na iniwan ng pamilya Shen. Nais niyo po ba itong buksan, dakilang ninuno? Natatakot ka ba? Natatakot po, ngunit kailangan pa ring tignan. Kung ganon ay tumayo ka ng mas malayo. Ayaw ko pong palaging nakatayo sa likod ninyo. Sa pagkakataong ito, hindi maaari. Ibebenta ba natin ang ancestral house? Hindi na ito maipagtatanggol ng pamilya Shen. Gimian. Gimian, huwag ka nang matulog. Gimian. Bakit hindi ka pa rin gumigising? Hindi pa rin gumigising. Dakilang ninuno. Ang mga tao ng pamilya Shen ay hindi dapat lumuluhod. Maibabalik ba ang mga panaginip na ito sa ating mga kalahi? Ngunit magdudulot ito ng sakit muli. Kailangan pa rin yung ibalik. Ang paghihirap ng pamilya Shen ay hindi pwedeng gamiting panggatong ng iba. Ibalik mo. Mayroong bagay sa likod ng pinto. Alam ko. Maaaring hindi ito ang demonyo ng panaginip. Alam ko rin yon. Gimian. Huwag kang magtiwala sa tour ng Xingshen. Kilala ka ng taong nasa likod ng pinto. Kilala nga. Sino siya? Hindi ko alam. Ngunit alam niya kung saan ako dapat pumunta. Mukhang kailangan ko nang bumalik sa banal na lupain. Tayo. Pumunta muna tayo sa banal na lupain ng Xuanming. Sapat na ba ang ganito? Kaya lamang nitong harangan ang karaniwang usok ng panaginip. Hindi magtatagal ang proteksyon ng bundok. Taga-alala ka talaga ng lahat ng bagay. Sinabi po ng dakilang ninuno na ang pamilya ay hindi pwedeng umasa lamang sa lakas. Hindi mo naman kailangang tandaan ang bawat salita. Ang mga importanteng salita ay dapat tandaan. Kailangan ba ng pamilya Shen ang magbabantay dito? Ang medalyon ng sektang Chixia ay sapat na upang takutin ang mga masasamang elemento sa paligid. Bagong kumpuni pa lamang ang proteksyon ng bundok. Huwag mong ipagmalaki agad sa labas. Huwag po kayong mag-alala, dakilang ninuno. Ang mga utang at talaan ay inaayos araw-araw. Masusunod po. Ipamahagi ang gamot ayon sa tindi ng sugat. Walang sinumang pwedeng mangagaw.
At wala ring pwedeng magbigay ng basta-basta. Masusunod po. Kung muling babangon ang usok ng panaginip, protektahan muna ang kaluluwa ng pamilya at huwag magpumilit. Paano naman po kayo, dakilang ninuno? Hindi ako magpumilit. Lagi lang akong mas malakas ng kaunti kaysa sa iba. Pumunta na rito. 30 taon na ang nakalipas. Ayon sa utos ng Santissimo, ang mga tao ng pamilya Shen ay hindi pwedeng pumasok sa gitna ng banal na lupain. Tumatabi ka. Pinuno Lu. Utos po ito ng Santissimo. Narinig ko. Kaya tumabi ka. Pinuno Lu. Senior Shen, naging mahirap ba ang inyong paglalakbay? Maayos naman. Nabalitaan ko na ang nangyari kagabi sa bundok Yunmian. Mabilis palang makarating ang balita sa'yo. May sariling pinagmumula ng impormasyon ang banal na lupain. At may sarili rin itong mga panaginip. Madalas ang hindi pangkaraniwang kaganapan sa pamilya Shen kamakailan. Ilang beses ding lumitaw ang aura ng kapangyarihan ng panaginip. Ayon sa patakaran ng banal na lupain, kailangan niyong pumasok sa tour ng Xingshen. Tanggapin ang paglilitis ng puso. Sa anong karapatan? Dahil ang banal na lupain ng Xuanming ang namamahala sa mga talaan ng landas ng panaginip sa buong mundo. Ngunit hindi pa rin kayo maaaring maglitis ng kahit sino na lamang ng basta-basta. Hindi ito paglilitis, kundi upang kumpirmahin kung ang senior ay naapektuhan ng demonyo ng panaginip. Maaari. Dakilang ninuno. Ngunit may isang kondisyon. Magsalita po kayo, senior. Dapat pumasok din siya. Ang tour ng Xingshen ay naglilitis lamang sa taong iniimbestigahan. Kung hindi siya papasok, hindi rin ako papasok. Maaari. Santissimo. Ngunit kung mapatunayan ng tour ng Xingshen na si Senior Shen ay may kinalaman sa demonyo ng panaginip, agad na isasara ng banal na lupain ang bundok Yunmian. Pag-usapan natin yan pagkatapos mong magpasya. Sana pagkatapos pumasok ng senior sa loob, ay maging kampante ka pa rin ng ganyan. Papasok lang ako para tingnan. Tingnan ang ano? Tingnan kung sino habang ako ay natutulog. Ang gumalaw sa aking higaan. Huwag kang gumalaw. Ang anino. Anong nangyari? Wala naman. Dakilang ninuno, saan napunta ang ating mga anino? Kinuha na sila ng tour. Paano naman ang kay Elder Lu? Ang kanyang anino ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Panginoon ng panaginip. Sa wakas ay dumating ka rin. Naparito lang ako upang tingnan kung sino habang ako ay natutulog. Ang gumalaw sa aking higaan. Kulang sa talento. Masyadong matigas ang ulo. Magkakawatak-watak ang pamilya Shen. Pumili ka ng isa. Maaari kang mabuhay ng nakaluhod. O mabuhay sa ilalim ng kontrol ng panaginip. O kaya naman ay umupo doon sa itaas. Pipiliin ko ito. Panginoon ng panaginip. Ikaw ang susi sa dagat ng panaginip. Ang nagbubukas ng pinto ay hindi dapat tumanggi sa pinto. Masyadong matagal ka nang natutulog. Oras na para gumising. Ang susi ay nagbubukas lamang ng pinto. Ngunit kaya ko rin itong itrangka.
Bilisan mo at buksan ang pinto. Ang ikalawang antas ay nagpapaliwanag sa kaluluwa. Kung ang papasok sa Tor ay hindi susunod sa batas, sila ay papatayin ng walang awa. Nakababatang kapatid, bakit hindi mo ako iniligtas? Huwag kang sumama sa kanya. Ginagamit nito ang aking nakaraan. Ang mga kakilala lamang sa nakaraan ang kaya nitong gamitin. Kung hindi, bakit pa ito tatawaging Tor ng Xingchen? At hindi. Huwawu. Ang mga taong ito. Sai. At. Hindi siya nakakulong. Siya ay isang pain. Isang pain na umakit sa akin sa loob ng 10,000 taon. Hindi siya isang aksidente. May sadyang naglagay sa kanya roon. Sadyang hinayaan akong hanapin siya. Sadyang pinapaniwala ako na sa isang hakbang papasulong ay maibabalik ko na ang lahat sa dati. Luguanchen. Ang Tor ng Xingchen ng inyong banal na lupain ng Xuanming ay dapat nang gibain. Tutulungan kita. Tutulong din ako. Napag-isipan mo na ba ito ng mabuti? Kung ang Tor ng Xingchen ay talagang tulad ng nakatala sa mga dokumentong ito, kung gayon ang banal na lupain ng Xuanming ay hindi naglilitis ng mga panaginip, ito ay pag-aalaga ng kasamaan. Ang paghihirap ng pamilya Shen ay hindi maaaring gawing panggatong. Kahit ang paghihirap ng iba ay hindi rin maaari. Kung ganoon, gibain ito. Nawalan ng kontrol ang ikatlong palapag ng Tor ng Xingchen. Formasyon ng Xuanming sa pagsupil ng masama. Formasyon. Dakilang ninuno, gaano katagal makakaharang ang pormasyong ito? Depende kung gaano nila kabustong patayin ako. Ang puso ng Tor ay nasa loob ng itim na aklat. Ang ugat ng Tor ng Xingchen ay wala sa mismong Tor, kundi nasa Shenmenglu. Sa Shenmenglu, ang itim na aklat na ito ang pinakapangunahin. Kapag sinira ito, guguho ang buong Tor. Kung ganoon, sirain ito. Gimian. Gimian, huwag mong sunugin. Nasasaktan ako. Ang lahat ng ipinapakita sa Tor ng Xingchen ay ang tunay na kalooban. Kung ipipilit mong sirain ang Tor, para mo na ring sinunog ang natitira niyang kaluluwa gamit ang sarili mong mga kamay. Gimian. Nasasaktan talaga ako. Gimian, huwag mo akong sunugin. Hindi ba't matagal mo na akong gustong iligtas? Kung nasasaktan siya, magtitiimbagang siya at magtitiis. At kapag iniligtas ko na siya, sa kanya ako sisermunan dahil sa aking kabagalan. Hindi niya gagamitin ang sarili niyang sakit upang pigilan akong gawin ang tama.
Nangangahas ka, pagsisisihan mo ito. Panginoon ng panaginip, pagsisisihan mo ito. Marami na akong pinagsisihan sa buhay ko. Hindi na makakasama kung madagdagan pa ng isa. Dakilang ninuno. Ako ay nagkasala. Kung makakalabas man akong buhay, iimbestigahan ko ang lahat ng mga talaan. Gagawa ng bantayog para sa mga maling pinatay. Lilinisin ang pangalan ng mga inapi at namatay ng walang katarungan. At kung sino man ang gumawa ng masama, kahit sino pa siya, bubunutin ko ang aking espada laban sa kanila. Tandaan mo ang mga salitang iyan. Hindi para pakinggan ko. Tandaan ko po. Hindi para pakinggan ko. Opo. Santissimo. Tila may mga naghihinagpis na kaluluwang tumatakas mula sa loob ng Tor. Hindi sila mga naghihinagpis na kaluluwa. Sila ay mga masasamang espiritu ng landas ng panaginip. Ang Tor ng Xingqian ay nilapastangan ng mga masasamang kultibador. Trinaydor ni Lu Guanchen ang banal na lupain. Nakipagsabuatan ng pamilya Shen sa demonyo ng panaginip. Mga alagad, pakinggan ang aking utos. Supilin at patayin sila. Nais nila tayong patayin sa labas. Si Zhu Xuanzhao ang nais pumaslang sa atin. Ano ang pagkakaiba? Sa ngayon, wala. Santissimo. May huling habilin pa si Senior Shen. Alam mo ba na mayroon ding kakaiba sa iyong mga mata? Ang pamamaraang tulad ng pag-aaway sa atin ay napakababaw naman. Mababaw nga, ngunit epektibo. Zhu Xuanzhao. Itim na mahika. Kung iyan ang sabi mo, ganoon na nga. Ipagpatuloy ang pagsupil at pagpatay. Mga masasamang espiritu ng landas ng panaginip ay dapat lipulin. Buong galang naming sinusunod ang utos ng pinagmulang lampara. Dakilang ninuno, ano po iyon? Ang ugat ng banal na lupain. Ang pinagmulang lampara ay narito na simula ng itatag ang Xuanming. Kaya naman mas matagal ang tulog nito kaysa sa inyong lahat. Pagtaga sa anino. Dakilang ninuno. Huwag kang gumalaw.
Mga masasamang espiritu ng landas ng panaginip ay dapat supilin. Sa wakas, nagpakita ka rin. Bumalik na ang Panginoon ng panaginip sa kanyang luklukan, buksan ang pinto. Naghihintay sa iyo ang Hansing. Gumising ka na. Bakit ba palagi niyong iniisip na nais kong magkasama-sama muli sa panaginip? Gimian. Huwag mong buksan. Kaya ko pa. Ikakandado ko ang pinto. Hindi bubuksan ang pinto. Ang 7 araw na kasunduan sa templo ng walang mukha ay huwad. Ang tunay na pinto ay bubukas pagkaraan ng 3 araw. Huwag mo akong iligtas. Huwag kang pumuntang mag-isa. Isama mo ang may dugong Shen. Isama mo ang taong nagising. Sa pagkakataong ito, hindi ikaw ang pupunta para hanapin ako, kundi magkasama nating isasara ang pinto. Ito. Nagpupugay po ang nakabababang si Gu Zhaochuan sa inyo, Senior. Kilala mo ako. May utang na buhay po ako sa inyong anak. 3,700 taon na ang nakalilipas. Nagtungo si Shen Zibay sa Xuanming. Noong panahong iyon, sinabi na niya na may problema sa tour ng Xingshen. Sinabi niyang ginagamit ng banal na lupain ng Xuanming ang ngalan ng paglipol sa landas ng panaginip upang itago ang iba pang bagay. Hallmaster Gu, nalinlang ka na ng masamang nilalang. Sa mga nagdaang taon, bulag na talaga ang bulwagan ng pagpapatupad ng batas. Bago umalis si Shen Zibay, binigyan niya ako ng isang piraso ng panaginip. Sa panaginip na yon, hindi nakulong si Luo Yunshuang sa piitan ng panaginip ng Hansing ng labag sa kanyang kalooban. Kusa siyang pumasok doon. Nais niyang selyuhan ang isang pinto. Siya ang susi. Matapos malubhang masugatan si Shen Zibay, itinago niya ang mga salitang iyon sa talaan ng angkan. Sinabi niya, nabasahin mo ito kapag ikaw ay nagising na. Gu Zhaochuan, umatras ka. Kung magpapatuloy ka sa iyong mga kasinungalingan, ituturing ka naming kaaway ng banal na lupain. Hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi mo pinoprotektahan ang banal na lupain. Nagbabantay ka lamang ng pinto para sa iba. Kung aalis ka ngayon, maaaring huli na ang lahat pagkaraan ng 3 araw. Kaya hindi na ako matutulog. Kung ang mga papasok sa tour ay hindi susuko sa batas, patayin silang lahat ng walang pag-aalinlangan. Alam mo bang may kung ano rin sa loob ng iyong mga mata? Masamang espiritu ng landas ng panaginip. Hindi pala itinago ang demonyo ng panaginip sa loob ng banal na lupain. Kundi ang inyong ilawan ang nakatulog. Senior. Shen Gimian. Sa wakas ay nagising ka na. May utang na buhay pa ako sa iyong anak. Shen Zibay, bakit ganyan kalubha ang mga sugat mo? May problema sa tour ng Xingshen.
Hindi makasalanan si Lo Yunshuang. Kusa siyang pumasok sa piitan ng panaginip ng Hansing. Siya ang susi. Siniselyuhan niya ang pinto. Hindi ko na kayang maghintay pa hanggang sa magising si ama. Itatrog ko ang katotohanan sa talaan ng angkan at hihintayin ang kanyang paggising. Hallmaster Gyu. Huwag nang hayaang patuloy na lumuhod ang banal na lupain sa ilawang iyon. Gu Zhaochuan, bilang punong bulwagan ng pagpapatupad ng batas, ay nalinlang ka pa ng masamang espiritu ng landas ng panaginip. Hulihin siya at linisin ang ating sekta. Bulag na talaga ang bulwagan ng pagpapatupad ng batas sa mga taong ito. Ngayong araw, pagbabayaran ko ang aking mga pagkakasala. Shen Gimian. Ano ba ang maganda sa paggising? Kung mananatili ka sa panaginip, maaari kayong magkasama-sama muli. Bakit ba palagi niyong iniisip na nais kong magkasama-sama muli sa panaginip? Gimian, huwag mong buksan. Kaya ko pa.